Good day everyone! Today ang ating tutorial, paano gagawin kapag walang natatanggap na OTP sa GCash. Alam ko na yung iba sa inyo dyan nagagalit na at ang tinatanong nyo, why I can't receive authentication code from GCash. Kaya naman today, magbibigay ako ng 6 na solusyon, kaya naman huwag kayong mag-skip dahil sigurado ako na merong isa dito na makakatulong sa inyo. Let's start! Unang-unang dapat nyong gawin, make sure na malakas yung internet connection nyo. Dahil alam nyo ba mga kabomboms, na possible na magkaroon ng lag between sa system ng GCash at sa cellphone natin na nakakapag-cause ng delay or hindi pagkatanggap ng authentication code. Pero kung sigurado naman kayo na malakas ang inyong internet connection, magmumove tayo sa may pangalawang solusyon. Kailangan natin mag-clear cache. Para magawa natin makapag-clear ng cache, kailangan natin pumunta sa settings ng ating cellphone. And here, under ng settings ng ating cellphone, hanapin lang natin yung app management and iselect natin yung app list para makita natin yung mga apps na meron tayo sa ating cellphone. And syempre, dito hanapin natin yung GCash app. Ayan, habang loading pa mga kabomboms, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Okay, dito hanapin na natin yung GCash. Scroll lang natin. And itap natin yung GCash. And here makikita natin yung storage usage. Tap nyo lang yan. And makikita nyo dito yung clear data and clear cache. Katulad ng sinabi ko sa inyo, para makapag-clear ng cache, kailangan nyo itap yung clear cache. Pero kung gusto nyo din mag-back to zero or mag-back to start yung ating GCash app, pwede nyo i-clear yung data. Itatap ko yung clear data and itatap ko lang din yung okay. And lalabas tayo dito sa may settings and i-open natin yung ating GCash app. And ipapakita ko lang sa inyo na magbaback to start nga ito, pero hindi ko na-explain ulit sa inyo ng step by step dahil kailangan natin tapusin yung ating tutorial today. Ayan, i-okay nyo lang to. And kailangan nyo ulit magsimula mag-login dito ng inyong account. Okay, back to the topic. At ang pangatlong solusyon natin, kailangan make sure na enough pa yung storage ng phone nyo para mag-run ng smooth yung mga app. So, makikita nyo ulit yan sa settings ng inyong phone. Hanapin nyo lang yung storage and then iselect nyo. And here makikita nyo yung phone storage at kung ilang gig pa ba yung available sa inyong cellphone. Pwede nyo itap yung clean para ma-clear lahat ng cache. And pwede nyo din gawin yung ginawa natin kanina kung saan kinlear ko yung data ng aking GCash. Pero make sure na wala na kayong ginagawa sa app na yan bago kayo mag-clear ng data. Okay. So, lalabas tayo dito sa settings ng ating phone and i-explain ko naman sa inyo yung pang-apat na solusyon na pwede nyong gawin. Kailangan nyong i-update yung GCash app. Yes. At sa pag-update ng GCash app, pwede kayong pumunta sa may Play Store. Dito sa may Play Store, kailangan nyo lang i-search dito yung GCash. Kasi minsan meron mga cellphone na hindi nakaka-receive ng notification na kailangan na nilang i-update yung kanilang GCash app. And to make sure na updated pa yung ating GCash app, ayan, makikita nyo dito yung nakalagay na update, ibig sabihin kailangan nyong i-update. Pero dahil ang nakalagay dito open, ibig sabihin updated pa yung GCash app na ginagamit ko. Bago ko tapusin ang tutorial na to, kung meron kayong mga katanungan or suggestion content, katulad ng dati, just comment down below or i-visit nyo ang aming Facebook page. Thank you. Okay, eto na yung huli. Kung hindi pa rin gumana lahat ng naibigay ko sa inyo kanina, ang kailangan nyo nang gawin ay mag-submit ng ticket or mag-email sa GCash support. Sana ay nakatulong ang tutorial na to. Thank you for watching and stay blessed.